Ika-34 na kabanata, sa pagpapatuloy. Ibinagsak ng kanyang master ang malaking ahas sa loob ng bakuran nila. Inihiga niya si Ryu sa papag habang sinasabi na hoy gumising ka na. At pagkatapos pinagmamasdan niya si Ryu na nakasimangot. Agad naman niya itong binuhat papunta sa loob ng bahay habang sinasabi na ikaw. Hindi ka pwedeng mamatay ng ganito. Hindi ka pwedeng mamatay. Huwag kang mamatay. Pagkatapos pinataob niya siya na inilagay sa ibabaw ng hita na nilagyan niya ng gamot na dahon ng likod niya. Tinapik ng kanyang master ang likod niya ng mahina. At naiisip pa niya noon na sinabi ni Ryu sa kanya na pinapatay mo na ako. Bakit mo tinatamaan yung sugat? Gusto mo bang patayin ang nag-iisa mong alagad? Tumawa ang kanyang master na sinabi sa kanya na naloko ka tanga. Alam kong nagkukunwari ka lang. Natahimik siya, nang walang nangyari sa kanyang pagtapik sa likod niyang may lason gawa ng ahas. Napasigaw ang kanyang master na sinabi sa kanya na buwisit na batang to. Mamatay ka na lang ba nang wala pang pahintulot ko? Marami ka pang trabaho na dapat gawin. At ilang sandali pa ay nagpakulo ng tubig ang kanyang master sa labas. At pagkatapos ay naiinis itong winasiwas ang kanyang kamay ng mabilis. Binuksan niya ang kwarto ni Ryu na sinigaw niya na buwisit ka talagang bata ka. Idilat mo na yang mga mata mo. Kung wala ka, sino pa ang magpapakain sa akin? Bumangon ka na at magtrabaho, kailangan mong kumita ng pera. At pagkatapos ay tumalikod na lang siyang nakapikit nang walang naging tugon si Ryu. Kinuha ang kanyang pinakuluan sa labas na isinoso ang daliri ditong sinasabi na lumamig na ba. At nang naramdaman niya na hindi ito mainit, kumuha ng isang kutsara na pinainom sa kanya. Nagulat ang kanyang master na nakatingin sa kanya nang hindi pa rin ito nagigising. Nabigla namang nalaglag ang kanyang kamay sa sahig. Hawak siya na naglagay ng enerhiya sa kamay habang nakatingin sa kanya na nag-iisip. At sumapit na ang umaga. Pinisil niya ang magkabilang. Pisngi ni Ryu habang sinasabi na ngayon gumising ka na. Dagdag pa niyang sinigaw na kung mamamatay ka ng ganito, susundan kita at pagsisisihan mo to ng libu-libong beses. Itinuro siya nito na sinabi pa ng kanyang master na gusto mo bang pahirapan pa kita ng 10,000 taon pa? Dagdag pa niya habang nagsalubong ang mga kilay ni Ryu na kung hindi ka babangon ngayon din, papahirapan pa kita sa trabaho. Doble pa sa ginagawa mo ngayon. Na makikita ang pag-aalala ng kanyang master sa kanya na may gulat ito sa muka nang makita niyang gumalaw ang muka ni Ryu. At ilang sandali pa ay dahan-daang iminulat niya ang kanyang mata. Tumingin ang walang buhay niyang mga mata sa gilid habang sinabi ng kanyang master na ikaw. Dagdag pa niya na may naawang muka na sa wakas gising ka na. Pautalutal naman niyang mahinang sinabi na master. Tumugon ito sa kanya na ano yun. Sinabi niya na ganun pala. Sa tindi ng pinagsamahan natin pati sa impyerno, sinundan mo pa ako. Pinitik siya sa noo ng kanyang master na napasabi siya na aray ko. Si master gumagamit pa rin ng dahas kahit sa impyerno. Nasinigawan siya nito na sinabi na tumahimik ka. Bakit puro impyerno ang sinasabi mo? Kung magpapatuloy ka sa mga kalokohan mo, mas sasaktan pa kita. Napatingin siya sa kanyang master na sinabi niya na buhay pa ba ako? Nasinigaw sa kanya nito na syempre. Sa tingin mo ba pwede kang mamatay nang wala ang pahintulot ko? Ha, imposibleng mangyari yun. Napasabi naman siya sa isip na bakit ang putla ni master. Ganun ba siya kat hindi ang pagkagulat? Yari na, hindi ito maari. Kinukuha ng kanyang master ang tasa na may laman na tubig na maitim sinabi niya na tumayo ka dyan. Natumugon sa kanya si Ryu na pero pasyente ako. Saka, wala nang ang maramdaman ang katawan ko. Kailangan mo rin naman akong pakitaan ng kabaitan paminsan-minsan. Tumingin ng madilim sa kanya ang kanyang master na itinikom ang kamao na sinabi sa kanya na sa tingin ko gusto mo talagang mabugbog ng marami ngayon. Tumayo ka na agad. Napasabi siya sa isip nang makita niya ito na ang kamaong yun, seryoso talaga siya. Kahit na masakit ang katawan na nanginginig agad siyang napabangon habang sinasabi ng mahina na imposible. Bigla na lang nagbabalik ang pakiramdam ng katawan ko. Napasabi pa siya sa isip na ito ba ang kapangyarihan ng karahasan at takot? Dahan-dahan siyang bumabangon na napasabi pa na aray ko, ang katawan ko ang sakit. Napasabi pa siya sa isip na mabuti na lang at bumalik ang pakiramdam ng katawan ko, pero parang pinupunit naman ang katawan ko. Inaabot sa kanya ang sabaw na nakalagay sa mangkok na sinabi niya na heto. Inumin mo, makikita ang sabaw na umuusok ng kulay berde na tila lason na napasabi siya na master,
Ito, kahit anong tingin ko, lason ito siguradong sigurado. Sinigawan siya nito na sinabi sa kanya na ano bang sinasabi mo, lason daw. Gamot to, gamot. Inumin mo na, lumalamig na. Bahagyang napa-atras siya na sinabi sa kanyang master na bibigyan mo ako ng gamot. Ito ba yung gamot para sa mabilisang kamatayan? Muli na naman nainis ang kanyang master na napatikom ng kamao ng mahigpit na sinabi niya sa kanya na ganon. Gusto mo talagang mabugbog? Sige, kung yan ang hiling mo. Na agad na kinuha niya ng 2 kamay ang tasa habang sinasabi niya na hindi yun ang ibig kong sabihin. Napangiwi siya ng bibig hawak ang tasang tila laso na sinabi niya na ang mabuting gamot ay dapat talagang mapait. Kung kaya nitong pumatay ng tao sa amoy pa lang. Siguro nga napakabisa nito para sa katawan ko, di ba? Kapag ininom ko ito, baka mabuhay ako magpakailanman. Hindi, ang nagbigay nito ay ang master ko. Kung may gamot talagang ganon, siguradong siya na ang uminom. Ano kaya ang nilagay niya rito? At pagkatapos ininom niya ito ng tahimik, na makikita ang reaksyon sa isip niya. Napanginig siya ng buong katawan matapos niya itong inumin na makikita ang mukha niyang napangiwi sa tindi ng lasa nito. Na isang bagay ang kinukuha niya sa kanyang bibig. Tiningnan niya ito na sinabi na, ano bang nilagay mo rito? Parang pamilyar tong kaliskis ng ahas, hindi ba ito galing sa puting ahas? Itinaas ng kanyang master ang kanyang manggas na may madilim na ekspresyon ng muka na sinabi sa kanya na yun ba? Pero ngayong pinag-usapan mo yan, hinawakan sa damit at binigyan niya ito ng suntok sa ulo na sinigaw sa kanya na tanga ka talaga. Dapat magpasalamat ka na nandyan mismo sa tabi mo nung namatay ang white snake. Sinabi ko na sa'yo na walang gamot na makakagamot sa laso ng white snake. Natutulog ka ba nung sinabi ko yun? Ha? Tumugon siya hawak ang ulo na kaya ibig sabihin, yung antidote na yun ay na hindi na niya itinuloy. Na itinuro siya nito na sinabi sa kanya na ang laso ng white snake ay kailangang gamutin sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo nito, pagpapakulo ng puso at kaliskis, at pag-inom noon. Tapos kailangan mag-meditate ng 2 araw para tuluyang mawala ang lason. Kung nahuli lang ako ng kalahating oras, siguradong papunta ka na sa impyerno. Dagdag pa niya habang sinusuntok siya ng mga salita ng kanyang master na at tinanggal mo pa ang mga posas mo at ginamit ang buong lakas mo kaya nasira ang katawan mo. Kung gumamit ka pa ng kaunti pang lakas, magiging baldado ka na, may gusali ka ba o disipulo o ikaw ba ang pinakamalakas sa mundo? Katawan mo lang ang meron ka, bakit mo pa pinipilit masyado? At para maibalik sa normal ang katawan mo, aabutin pa ng kahit 1 buwan, paano mo babawiin ang mga nawala? Ha? Ikaw? Hindi ba't sinabi ko na, ha? Dapat naghinala na ako nung nagsimula kang magpraktis tumugtog ng instrumento at sumayaw habang wala ka sa paggawa sa pandayan. Plano mo bang tugtugan ng ahas? Ha? Bakit ka ba pumunta doon sa simula pa lang? Sabihin mo ang totoo, pumunta ka doon para magpahinga di ba? Ikaw, tingin ko sobra pa ang enerhiya mo sa katawan ha. Pagsisisihan mo to, bastardo ka. Na napasabi naman siya sa kanyang isip na sa tingin ko may halong kalokohan dito. Pero malamang makakatikim lang ako pag sumagot. Ako pabalik. Napalagay siya ng kamay sa dibdib habang sinasabi pa niya sa isip na nako. Wala akong magagawa kundi tiisin na lang. Na sinabi niya sa kanyang master na nga pala, master. Na tumugon ito ng pasiga na ano? Hindi kita palalagpasin. Kalimutan mo na ang oras, mahaba pa ang oras mo. Napatingin siya sa kanyang habang naiinis na sinabi sa isip na ano raw ang sinasabi ng child abuser na to. Na yung routine ko may sobra pa akong oras? Baliw talaga, hindi pwede ngayon, kailangan kong magtiis. Una, kailangan kong alamin kung ano ang kailangan ko. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang master na hindi, ang ibig kong sabihin, ano ang nangyari sa babaeng katabi ko. Napatingin sa kanya itong nagtataka na tumugon na babae. Sino yun at bakit mo tinatanong? Ewan ko, nanlumo ang mukha niya na napasabi na ha? Dapat may babaeng may suot na kakaibang damit at nakatali ang buhok. Ano ang nangyari sa kanya? Naiisip niya si Irene nang sinusuntok ang kamay niya nito. Na sinabi sa kanya na hindi ko alam. Malamang kinuha siya ng mga tauhan. Napaseryoso siya ng muka na napasabi na tauhan? Dumating ba yung mga gwardya? Dagdag pa niya na nasaktan ba yung babae? Nagulat ang kanyang master sa narinig na namumula ang pisngi. At pagkatapos ay ngumisi itong may pilyo sa muka na sinabi sa kanya na naghahanap ka na agad ng babae. Kaya ka pala ganado nitong mga nakaraang araw.
At yun din ba ang dahilan kung bakit mo inatake ang white snake? Para magmukhang astig, natarante siya habang namumula ang muka na napasabi na aray ko, na siya ay napaubo na napahawak sa dibdib. Na sinabi naman ng kanyang master sa kanya na kalma ka lang, baka himatayin ka. At noong nakita ko siya, buhay at maayos naman siya. Tinatawag pa nila siyang binibini, binibini, ang ingay nga ng mga yon. Napasabi naman siya sa isip na seryosong tumingin sa kanyang master na mukhang ayos lang si Rin. Akala ko narinig ko siyang sumisigaw. Baka nagkamali lang ako, kung magtatanong pa ako tungkol kay Rin, baka magmukha ng kakaiba. At pagkatapos sinabi niya na kung ganoon, ang white snake, nasaan na ang natira nitong parte. Napakunot ng noo ang kanayang master na sinabi sa kanya na syempre dinala ko, baliw ka ba? Dagdag pa niya na hihiwa-hiwain ko yan at ibebenta. Bihira lang yan, kaya siguradong mabibenta ng mahal. Yung puso nga niyan ay sobrang mahal din, sayang lang na ginamit ko pa sa iyo bilang gamot. Nagulat siya na napasabi sa kanyang master na master, kung puputulan mo yan ng bara-bara. Nagtatakang agad na sinabi sa kanya nito na bakit, ano ang problema? Ang pumatay niya ng may-ari, kaya wala kang pakialam. Sinabi sa kanya ni Ryo na hindi, akala mo ba may pake ako? Ang totoo, may mga tao sa loob ng tiyan ng white snake na yun. Napahawak sa baba ang kanyang master napaisip na sinabi na tungkol dyan. Bakit, kilala mo ba lahat ng mga taong yun sa loob? Nagulat siya sa narinig na napasabi siya na lahat ng tao. Sumapit na ang gabi, makikita ang tinutuluyan ni Irene, na kung saan makikita ang inakay na lawin sa kulungan na umiinom ng tubig. Nakatingin siya sa inukit ni Ryo, sinasabi niya sa isip na hindi ko gusto ang nangyayari. Na naiisip pa niya ang kanyang nakaraan habang sinasabi niya sa isip na ayoko na. Gusto ko na itong itigil. Ayaw ko na itong mangyaring muli. Pero, paano? Habang umiiyak siya naiisip niya ang sinabi ni Yonbi sa kanya na ikaw. Wala bang bagay na magaling si Rin? Napatikom siya ng kamao na sinabi pa niya sa isip na wala akong kahit anong kakayahan. Na naaalala pa niya ang sinabi sa kanya ni Yonbi na kung mahahanap mo yun at magpapatuloy ka sa pag-ensayo, magiging lakas mo yun, at magkakaroon ka ng paraan para gamitin ito. At naaalala niya pa ang mga ito na sinabi niya sa isip na malamang si Yonbi ang gumawa noon. Kahit natatakot siya, hinarap pa rin niya ito, kahit ayaw niya. Ginawa niya itong lakas niya. Paano naman ako? Ano ba ang ginagawa ko sa lahat ng panahong to? Pinunasan ang kanyang luha na sinabi niya na, mula ngayon, hindi na lang ako iiyak ng ganito. Yonbi. At dito na po nagtatapos ang ika-34 na kabanata. Ika-35 kabanata. Sa pagpapatuloy, nakatingin si Irene sa unahan na sinasabi niya sa isip na Yonbi. Na makikita ang sinag ng liwanag sa kanyang bintana na kung saan siya ay nakatingin. Na makikita ang labas ng hardin ng bahay. Na nagugulat ang kanyang ama na napasabi na ano ang sinabi mo? Yeren. Na makikita itong nakaluhod sa harapan niya habang nakapikit. Tumingin sa kanyang ama na sinabi niya na gusto kong matutong lumaban. Dalhin mo ako sa isang lugar kung saan ako pwedeng maging malakas. Nagulantang ang kanyang ama habang paulit-ulit na sinabi pa ni Irene sa kanya na pakiusap, hayaan mo akong pumunta. Napasabi naman ito na ano bang ibig mong sabihin na dalhin ka kung saan, Yeren? Ipinagmamalaki kung gusto mong maging malakas, pero, hindi mo ba iniisip na kaya kitang tulungan, bilang tatay mo, sa ganyang bagay? Dagdag pa niya na napahawak sa ulo si Namgang Jin na bakit biglang gustong matutong lumaban ng mabait kong anak. Ibig bang sabihin may gustong manakit sa'yo? Sino yun? Anong klaseng lalaki yun? Na napasabi naman ito sa kanyang sarili na master. Hindi po yun ang kaso. Sinigaw pa nitong naiinis na papatayin agad ng tatay na to ang taong yun. Kaya sabihin mo kung sino yun. Mamamatay siya dahil sa paggalit sa mabait at mahal naming anak. Nakatungo si Irene na sinabi niya na ako. Na naghihintay ang kanyang ama na sasabihin niya na sinabi na ha. Sino yun? Na sinabi sa kanya ni Irene na ako, hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. At wala man lang akong nagawa. Kahit na may mga nasaktan at namatay para sa akin, natakot lang ako at nagaiyak. Napakalmot na naman siya sa sahig na sinabi pa niya na hindi ko na kayang tiisin pa. Agad na pinunit nito ang damit na sinabi pa nito na anak ko.
Agad na tinalian ang kamay niya at sinabi na ang kamay mo dumudugo. Sinigaw pa niya na bilis. Tawagin ang doktor dito. Sinabi pa nito, hawak ang may bendang kamay na hindi ko alam na ganito kalala ang sugat mo mula sa insidente. Dagdag pa niya na sige, ang gustong maging malakas ay maganda. Pero hindi mo kailangang iwan ang tatay mo para lang pumunta kung saan man. Dito ka na lang sa tabi ko mula ngayon. Kapag kasama mo ako, kokolektahin ko ang lahat ng mahalagang martial arts at elixir sa mundo at gagawin kitang pinakamahusay. Dagdag pa niya habang nakatingin sa may bendang kamay si Irene na baka hindi mo alam, pero malakas ang tatay mo. At marami siyang alam sa martial arts, kung duda ka, pwede tayong kumuha ng guro para sa'yo kung gusto mo. Ayos ba? Tuturuan na lang kita sa libreng oras ko, kaya huwag kang mag-alala. Huwag mo nang isipin na aalis ka pa. Na sinabi sa kanya ni Irene na hindi ko gusto, yun ama. Tila tinamaan ng kidlat ang ama niya nang marinig niya yun. At pagkatapos makikita ang looban ng bakuran. Nakapikit ito habang sinasabi ni Namgang Jin ng mahina na hindi pa nakakapagsalita si Master mula kanina. Iniisip ko, ayos lang kaya siya. Na biglang sinabi nito na hoy, alam mo ba? Na tumigil ito sa pagsasalita. Na napatingin naman si Namgang Jin sa kanya. Na muli na namang sinabi nito na namumuti ang mga mata na alam mo ba kung ano ibig niyang sabihin sa hindi ko gusto, ama? Ito ang unang beses na sinabi ng anak ko ng ganitong kakaibang bagay sa akin. Bukod pa roon, tinawag niya akong ama. Ama, sino ba yun? Hindi ba ang tawag niya sa akin ay tatay? Dagdag pa niya sa isip na malinaw na hindi siya ayos. Sinabi sa kanya ni Namgang Jin na nung tinawag kanya na ama imbes na tatay sa unang pagkakataon. Ibig sabihin nun ay may bagay na hindi kayang gawin ng isang tatay, pero kaya lang gawin ng isang ama. Lumingon ito sa kanya at sinabi na ano yun na kayang gawin lang ng ama. Pumikit si Namgang Jin na nakangiting sinabi na yun ay respeto. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanya ang ama ni Irene na kahit pa isa pa rin siyang batang-bata sa paningin ng kanyang ama. Ang unawain ng kanilang anak bilang isa pang tao. Kailangan mong kilalanin, paniwalaan, at basbasan ang kagustuhan niyang makatakas mula sa ligtas na mga bisig ng kanyang ama at tumalon sa mahirap na mundo. Na napahawak ito sa kanyang noo. Na naalala niya ang sinabi sa kanya ni Irene na kung patuloy lang akong poprotektahan. Matututo lang akong umiyak, sa lugar na walang sinumang makakaprotekta sa akin, sa lugar kung saan maaari akong maging mas malakas. Na sinasabi pa ni Namgang Jin sa kanya na mahirap magkaroon ng respeto kung hindi ka magiging isang ama mula sa pagiging isang tatay. Nakatungong sinabi ng ama ni Irene na raise respeto. Kailangan niyang maglakad sa apoy, maglakad sa parang napuno ng mga espada. Paano hahayaang magdusa ng isang magulang tulad ko ang kanyang anak sa ganitong paraan? Na sinabi sa kanya ni Namgang Jin na pero paano kung ang apoy at parang ng espada ay ang mundo mismo? Kung ganun, ang batang iyon ay hindi lang magiging isang manok, kundi magiging isang phoenix na kayang lumipad sa ibabaw ng apoy at parang ng espada. Ang magagawa lang natin ay turuan at tulungan siya hanggang sa araw na lumabas siya sa mundo. Tulad ng mga magulang na nagpapalaki sa kanilang mga anak, ang mga anak din ay maaari sa ilang paraan na palakihin din ang kanilang mga magulang. Dahil ganoon katatag ang binibini, nagtataka ako kung magiging isang ama na ba sa wakas si Clan Master mula sa pagiging isang tatay. Huminga ito ng malalim na sinabing nakapikit na nakakatuwa at nakakalungkot. Pakiramdam ko tumatanda ako sa kakainig pa lang nito. Kahit paano, tama nga yun, alam ko naman na sooner or later, magiging trabaho rin ni Yeren yun. Na sinabing muli sa kanya ni Namgang Jin na talagang mahirap. May kasabihan na ang mga magulang na nagmamalasakit sa kanilang anak ay gumagawa ng sapatos gamit ang kanilang puso at isusuot yun sa kanilang anak. Tumawa ito na napasabi na ngayon ko lang naisip, tinatawag ka bang tatay o ama ng mga anak mo? Naiisip nito ang dalawang bata na sinabi niya na simula pa noong nakaraang taon, napagpasyahan ni na Sangyi at Sansa na tawagin akong ama. Lumaki na sila at sinabi nilang gusto nilang magkaroon ng isang totoong espada. Sinabi sa kanya ng Clan Master na tapos, ibinigay mo ba sa kanila? Sinabi sa kanya ni Namgang Jin na hindi yun ganoon kadali. Sinabi ko sa kanila na kapag hindi ko sila napigilan ng sabay, ibibigay ko yun sa kanila. Nakatingin sa kanya ang Clan Master na sinabi na kaya pala. Sasabihin mo pa rin sa mga batang yun kahit makalipas ang 50 taon ng pagsubok. Bakit sobrang iba sa sinabi mo lang sa akin?
Nang biglang isang tagaulat ang dumating habang sumuntok sa palad na Yamukong sinabi na dumating ako para iulat tungkol kay Yeonbi. Ayon sa mensahe mula sa grupo ng naghahanap, isang oras ang nakalipas. Natukoy na nila kung saan nakatira si Yeonbi batay sa lugar kung saan naganap ang insidente. Nasinsabi pa ng mga ito habang nakatago sa damuhan na yun na nga, di ba? Oo, tingin ko rin, pero hindi tayo sigurado. Sinabi niya na yun ay isang lihim na lugar, at kung madali lang hanapin, malamang hindi yun. Dagdag pa ng mga ito na nakatingin sa bahay nila na yun na siguro. May bakas ng isang mahaba at malaking bagay na hinayla sa lupa. At yun lang din ang kaisa-isang bahay sa paligid. Kung lalapit pa tayo ng kaunti, maaari nating makumpirma. Dagdag pa ng isa na sinabi sa atin na huwag kailanman lalapit doon. Hanggang doon lang ang trabaho natin. Tumingin ito sa gilid na makikita ang kalapati sa balikat nitong sinabi na una, bumalik at iulat ang sitwasyon. Ang grupong naghihintay ay mananatili. Tumugon ito na naiintindihan ko. Nagulat ang mga ito nang isang kalawanging pala ang bumagsak sa lupa na agad na ikinalingon ng mga ito. Nagtataka ang mga ito na hinarap ang espada sa master ni Ryu. Makikita itong nakasalubong ang kilay na napasabi ang mga ito sa isip na nalintikan na andito siya. At lumipas ang ilang sandali makikita ang mga ito ay naghuhukay ng lupa. Na sinabi ng isa na alam mo ba kung bakit natin ito ginagawa rito? Hindi, alam ko lang na ito. Ay isang bagay na dapat gawin ng isang tao, pero, nang biglang pinatigil siya ng isang kasama niya na nakatingin sa unahan na sinabi na kung naiintindihan mo, tahimik kang maghukay. Mas mabuti na ito para sa atin kaysa mamatay. At pagkatapos ilang sandali pa, halos masuka ang mga ito habang sinasabi na hindi ko ito kayang mahawakan. Na sinabi ng isa sa kanya na hoy, umayos ka, tingin mo ba ligtas tayo? Na sinabi rin ng isa na oo, mga kasamahan din naman natin ang mga escort sa huli. Ano nga ulit ang pangalan niya? Wan-il. Kailangan nating asikasuhin ang kanyang bangkay. Balik sa kanila na sinabi ni Nam Gongjin hawak ang ulat mula sa papel na ayon sa ulat. Bumalik ang master ni Yeonbi para alagaan siya at inilibing ng search team ang mga bangkay ng iba, at iuuwi rin ang bangkay ni Wan-il. Na sinabi naman sa kanya ng clan leader na may gulat sa muka na mabuti yun. Ang katotohanang kaya niyang maglaan ng oras para asikasuhin ang mga bangkay ay nangangahulugang ligtas ang kanyang disipulo. Nangangahulugan din ito na isa siyang mabuting tao para payagan ang mga tauhan natin na ilibing ang mga patay. Makikita ang kanilang bahay na sinabi naman ni Ryo na ganun ba? Tumingin sa kanya ang kanyang master na sinabi na anong klaseng walang galang na tingin yan sa iyong master? Na naalala pa niya nung nag-uusap sila na sinabi niya na kailangan kong ilibing sila at ibalik ang bangkay ng escort, pero makakagalaw ba ako sa loob ng 2 o 3 araw? Na sinigaw sa kanya ng kanyang master na iniisip mo bang gagaling ka agad sa loob lang ng 2 hanggang 3 araw? Lahat ba ng lason umakyat sa ulo mo? Gusto mo bang masira ang katawan mo? Ha? At pagkatapos sinabi ng kanyang master sa kanya na may ilang tao na naglalaro malapit kaya lumabas ako para ayusin sila. Sinabi naman niya na ganito ang mukha ko dahil masama ang pakiramdam ko, pero naantig din ako sa ginawa ni master para sa akin. Talagang kahanga-hanga siya, at makikita ang sitwasyon noon ayon sa pagkakalahad ng kanyang master. Tumuro siya na sinabi sa mga ito na nandoon ang mga bangkay. Bilang isang mahina at matandang tao, ginawa ko na ang lahat ng makakaya, kaya ang natitira ay kayo na ang maglibing sa kanila o dalhin sila. Inayos ko na sila ng maayos at narito ang pala. Tahimik na bumalik at umalis. Kung mababasag ang pala, babayaran niyo yon ng 3 beses. Kung ganoon, alis na ko. Napangiwi naman ng mga miyuka ang mga ito na napasabi sa kanilang isip na para hindi manggamit ng lakas mula kaninuman sa pamimilit. Talagang pantay niya kaming tinrato. Sinabi pa sa kanya ng kanyang master na bayaran gamit ang katawan mo. Ibig niyang sabihin ay gumanti sa pamamagitan ng pagsisikap sa trabaho. Kung naiintindihan mo, bayaran ang kabutihang ito gamit ang iyong katawan. Sa anumang kaso, pagod na akong alagaan ka. Pag alis nila, pupunta ako sa bayan. Kaya huwag kang padalos-dalos at manatiling tahimik. Na sinabi niya na bakit sa bayan. Ibebenta mo ba ang puting ahas? Tumugon sa kanya ang kanyang master habang makikita ang mga ito na kasama rin yon. Kailangan ko ring sabihin sa kanila na hindi ka makakapagtrabaho ng ilang sandali.
At tigilan ang sideline sa loob ng 15 araw at sa panday sa loob ng 1 buwan. Nakakahiya para sa Chen Yongru, pero kailangan ko talagang ipaalam sa kanila na aalis ka. Napasabi naman siya na iiwan ng Chen Yongru? Tumingin sa kanya ang kanyang master na sinabi na oo, iniisip mo bang makakapaglandian ka habang buhay gamit ang malambot mong katawan? Sa huli, magkakaroon ka rin ng Bigate at Adam's Apple. Pagkatapos mong gumaling, lalaliman ko ang training mo para palakasin ang mahina mong katawan. At sisiguraduhin kung gagawin kong doble ang laki ng mga braso at binti mo. Sumapit na ang gabi na sinabi niya sa isip na buwisit na master, madilim na pero hindi pa rin bumabalik. Hindi, mas mabuti na rin na hindi ko makita si master. Ilang beses pa kaya ako pahihirapan ng demonyong yun sa hinaharap. Nakahiga siya habang sinasabi pa niya na matulog muna tayo nang hindi iniisip ang iba. At kailangan kong kunin ang lahat ng pagkakataon para makapagpahinga kapag may pagkakataon ako. Napabukas siya ng mata nang may maisip siya na teka, may parating. At ilang tao sila. At mula sa bintana may nagsalita na sinubukan kong pumunta agad nang marinig ko ang balita, pero pasensya na at nahuli ako, nandyan ba sa loob si Yunbi at ang kanyang master? Yunbi. Nagulat siya na napasabi sa isip na si Rin, ang gwardya. At ang tatay niya, bigla siyang napatanggal ng kumot na napaslide sa kama sinabi niya sa isip na hindi. Sa itsura kong ganito, at dito na po nagtatapos ang ika-35 kabanata.